Isang umaga ng puno ng pagpapala at pag-asa at patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon ang inihanda po sana natin ngayong umaga. Sa umagang ito po, hindi tayo titigil na magpuri sa Panginoon at ipahayag ang kanyang kabutihan sa kabila po na nangyayari o nagaganap sa paligid natin. Sabi nga po sa awitin natin, siya po ang mananatiling nagkakaloob ng biyaya na kailangan natin sa buhay natin. Ito man po ay kalakasan, kagalingan, o patuloy na pagkakaloob ng pag-asa at patuloy na pagpaparanas ng pag-ibig sa atin. Kahit kailan po, hindi nagkulang ang Panginoon na iparanas ito sa buhay natin. Kaya, a Blessed Church, sama-sama po tayo na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng mga aawitin natin para sa Kanya. Iaalay lamang natin para sa ating nag-iisang Diyos. Tayo pong lahat ay mawit. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatandaan. Ikaw lang ang sasambahin, baligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Minsan pa, Blessed Church, awitan natin para sa Panginoon. Ikaw lang ang sasambahin, baligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito.
Patuloy natin awitan ng Panginoon at ipahayag na siya lang ang ating patuloy na sasambahin at dadakinahin anuman ang maranasan natin sa mundo. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa'yo nakamtan. Kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Minsan pa, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Tunay, Panginoon, na sa iyo po nagmumula ang kalakasan, ang lahat ng bagay, Panginoon, sa buhay namin. At kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang na iparanas ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, anuman, Panginoon, ang sitwasyon ng buhay namin, iyan yung Panginoon na sa iyo kami patuloy na lumapit, sa iyo kami patuloy na kumapit, sa iyo kami, Panginoon, patuloy na magtiwala, sa iyo kami, Panginoon, patuloy na kumuha ng kalakasan. Kaya niyo, Panginoon, na sa inyo namin matagpuan ang pag-asa, ang kalingan na kailangan namin sa buhay namin, lalo na sa mga oras na ito, lalo na sa mga panahon ito, Panginoon. Walang ibang nais na pagharian ng buhay namin ito, kung ikaw lamang po, Panginoon.
Kaya sa kabila ng lahat ng pagsubok o suliranin man, Panginoon, patuloy kami magiging matatag. Dahil ikaw po ang aming Diyos. Ikaw po ang aming nag-iisang Diyos. Kaya ang Panginoon na yun ang manatili sa puso namin, O Diyos. Na ikaw lamang, Panginoon, ang maipahayag ng buhay namin. Ano man po ang layunin ninyo, ano man po ang nais niyo, Panginoon, sa buhay namin. Kaya ano po, isuko namin ito ng buong sa inyo. At ipagkatiwala sa inyo, Panginoon, ng buong buo ang lahat ng ito. Sa iyo, Panginoon, ang papuri at ang pagpapasalamat. Ikaw po ang aming nag-iisang Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba. Mahal ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw po, a blessed church. Let's open our Bibles to Isaiah chapter 40, verses 27 to 31. Again, Isaiah chapter 40, verses 27 to 31. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang naranasan mo? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon, sa trono ng Diyos, at humingi po ng gabay sa kanya ngayong umaga. Let's pray. Panginoon, salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. At gusto po namin itong gamitin upang kilalanin ang iyong gampanin sa amin. Upang kilalanin kung sino ka sa aming buhay at kung anong iyong kayang gawin sa aming buhay. Lord, we acknowledge that apart from you, we are nothing. We acknowledge that apart from your help, we are all miserable. Wala po kami, Panginoong, magagawa, ma-accomplish sa aming buhay, mararating sa aming buhay, hiwalay sa iyong awa, hiwalay sa iyong habag, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, Lord, bilang mga tao na nagtataglay ng puso na makasalanan. Bilang mga tao na nagtataglay ng puso ng katawan na ang pagnanais ay taliwas sa nais mo. Lord, we come to you because we need your grace, we need your mercy. Kailangan pa, Panginoon namin ng inyong tulong. Kailangan, Panginoon namin ng inyong gabay. Lumalapit kami sa iyo dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami itataboy. Yakapin mo po kami ng inyong salita, Panginoon. Hinihiling ko po na ikaw po ay mangusap sa iyong mga anak. Yakapin po ninyo ang inyong anak na napapagod, natatakot, nababahala, at ginagambala ng napakaraming sigalot, Panginoon. Napakaraming pasakit, Lord, sa daigdig na ito.
We come to you, Lord, because there's no other place where we are safe. In the name of Jesus we pray. Amen. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, hindi pa rin po tayo magtutuloy-tuloy doon sa ating pag-aaral under the sermon series, God's Hate List. Meron pa pong dalawang natitira doon sa listahan na kailangan po nating pag-aralan, pero yun po ay isasantabi natin ngayon. The Lord is highly sensitive to our experiences. Alam niya kung ano yung ibibigay niya sa atin, and as your pastor, I always pray na yung kanyang ang ating mga pag-uusapan sa kada linggo ay mga bagay-bagay na sumasalamin doon sa ating mga karanasan, no? And at this point, I know that a lot of us are struggling with doubts, with despair. So many people today are desperate, depressed, name it, no? Meron nga pong nagsabi sa isang article na ang panibagong pandemya na kakaharapin po ng daigdig na ito pagkatapos ng COVID-19 pandemic ay pandemya na umaatake sa puso at isipan ng mga tao. And for that pandemic, the Lord will never run out of answers. And we have His word today, Isaiah chapter 40, verses 27 to 31. This sermon is entitled Beyond Despair. Beyond Despair. No? At matututunan po natin na sa labas ng ating mga pagkalungkot, ng ating pagkalumo, ay may pag-asang naghihintay. At ang pag-asang yon ay walang iba kundi ang Diyos. There is hope beyond that prison of despair. Gusto ko po kayong i-introduce sa isang tao na ang pangalan po ay Viktor Frankl. Yan, si Viktor Frankl po ay isa sa mga leading psychiatrists sa Europe. Okay? Kaya lang po, noong 1942 hanggang 1945, siya po ay nakulong. He was imprisoned in Auschwitz and 3 other Nazi concentration camps. Ito po yung mga panahon ng Nazi kung saan sila po ay kinuha, nagkaroon po ng mass abduction, and they were imprisoned. Siya po ay nagpalipat-lipat sa 3 magkakaibang kulungan during that crisis. At sa kanyang observation habang siya po ay nasa loob ng prison, no? Napagtanto niya po na kung ano ang naghihiwalay, kung ano ang pagkakaiba ng mga survivors doon sa prison at doon sa mga hindi na nakasurvive sa prison. At para sa kanya po, according to his own observation, as one of them, as one among the prisoners, ang sabi niya po, it was not a matter of physical health and strength. So ang naging dahilan po ng survival ng mga prisoners na kasama niya is not really because they're healthy and strong, no? What made the difference between the living and the dead was none other than hope. Yun po ang pinagkaiba. No? May mga tao po na hindi taglay ang pag-asa at wala na silang dahilan para ipagpatuloy ang kanilang buhay. Wala na silang dahilan, wala na silang matibay na rason para managumpay sa kanilang kalagayan. They do not have something to live for beyond the barbed wire. Sila po ay napapaligiran ng barbed wire, no? Kung saan sila po ay hindi maaring makalusot ng hindi nasusugatan, no? Bukod pa doon sa mga nakaantabay na gwardiya doon sa prison. And these people who did not survive, they do not have something to look forward to anymore. Wala na silang tinitingnan sa panghinaharap. Okay? Wala na silang nakikitang magandang mangyayari sa hinaharap. And they do not have something to go home to after the war. Okay? At ito pong mga observation na ito ni Viktor Frankl, he wrote it in a book entitled Man's Search for Meaning. At isa po sa mga ilan po sa kanyang mga kwento, I'd like to relay it to you right now.
dito po sa kanyang libro, Man's Search for Meaning, ito po ang kanyang practical observation. Hindi raw po mahirap makita kung ang isang tao ay nawawalan na ng pag-asa. No? Para sa isang tao na wala ng pag-asa, para sa kanya, ang buhay ay tapos na. Ang ibig pong sabihin, nawala na po siya ng pananalig na may naghihintay pang magandang bukas. So a person who does not have hope anymore has lost his spiritual hold. So ano pong ginagawa ng mga taong hopeless? Hinahayaan na lang po nila ang kanilang mga sarili na manlumo at unti-unting mamatay. So these people who are hopeless becomes subject to mental and physical decay. At kadalasan po ito'y nangyayari ng mabilisan, at least in his own observation within that prison camp. Okay? Sa isang krisis katulad ng kanilang kinakaharap during that time, sila po ay hiniwalay sa kanilang mga mahal sa buhay at araw-araw na ginugutom, pinapahirapan, niyuyurakan ang dangal. Unti-unti rin pong kinain ang kanilang mga pag-asa. So may mga symptoms po na nakita itong si Viktor Frankl. At ano-ano po yon? Usually po, kapag nakita niya ang isang prisoner na ayaw nang magbihis, ayaw nang maligo, at ayaw nang sumunod kahit anong pananakot, kahit anong pananakit ng gwardiya sa kanya. So lumalabas po kapag ang sitwasyon ay ganito, no? Kapag nakita ni Viktor Frankl. Mahina po ba ang audio? Sandali lang po, ilalapit ko lang po ang paumanhin po sa mahinang audio. Let me just ilapit ko lang po yung mic para po makatulong. So balik po tayo. According po kay Viktor Frankl, kapag po ang isang preso ay hindi na po nagbibihis, hindi na naliligo, hindi na naglilinis ng katawan, at wala nang interes na lumabas ng kanyang silid. Kahit siya'y pahirapan, kahit siya'y takutin, may mga pagkakataon po na sila'y nagkakasakit, pero hindi na nanaisin ng isang presong walang pag-asa na magpadala sa ospital. So hindi niya nasasabihin, dalhin niyo ako sa ospital dahil nahihirapan ako. No. According to Viktor Frankl, yung kanyang yung kawalan ng pag-asa ay nagdadala ng kawalan ng pagnanais sa isang preso na magpatuloy pa. So this is the situation during his time. So hinahayaan niya na lang na siya'y malugmok at unti-unting mamatay. Paumanhin po mga kapatid, na nakarating po sa akin na mahina po yung aking audio. Gagamit po ako ng ibang mic para tingin.
Hello, A Blessed Church. Paumanhin po sa technical difficulty natin. Kanina po nag-receive feedback na mahina po yung audio, but I'm hoping I can proceed now with a louder audio. Lalakasan ko na lang po yung aking boses para po kahit paano ay magkaroon po ng ng improvement. So, let's continue mga kapatid yung ating pag-aaral. So, we're talking about Viktor Frankl, no? Yung kanyang observation. At wala po tayong pinagkaiba doon sa mga preso na kanyang nasaksihan. Wala po tayong pinagkaiba at some point doon sa kanyang karanasan bilang isang prisoner. Without something to live for beyond the barbed wire of this life, many of us won't survive. Tayo po ay minsang nakakulong sa isang kulungan na punong-puno ng pighati, punong-puno ng kawalang pag-asa. At kung patuloy po na mawawalan po tayo ng tanaw sa kinabukasan, wala na rin po tayong dahilan para magpatuloy. At kapatid, malamang marami sa atin ay nasa ganoong sitwasyon ngayon. Sometimes we ask, is this the life that I'm destined for? Ito na ba 'yon? Ito na ba yung inilaan ng Panginoon para sa akin? No? And we do not appreciate what we see. No? And without hope, we will just give up and just lie there. Hihiga na lang tayo at maghihintay ng ating wakas. No? At wala na tayong iba pang gagawin. At ang tawag po sa kondisyon na yon ay despair. If you are in that situation of hopelessness, ang ibig sabihin nun, you are experiencing despair at the moment. But the Bible has answer to despair. The Bible tells us that hope makes us unshakable. Hope makes us unshakable. Sa Isaiah 40:27 to 31 po na ating pinag-aaralan, to paraphrase po, parang ang sinasabi ng Panginoon sa atin, yung mga pangako ko anak, it can give you a lift off. Kaya kang ibangon ng aking mga pangako, kaya kang ibangon ng aking mga pangako para ikaw ay lumipad na para bang isang agila. At sasabihin ko sa iyo kung paano. So let's talk about Isaiah, the book of Isaiah, para magkaroon po tayo ng mas malinaw na pagkakaunawa kung ano pong mga sinasabi ni Isaiah dito sa ating text. Si Isaiah po in his book is prophesying to the Jews exiled in Babylon. So dumating po ang pagkakataon na sa pahintulot at ayon sa malawakang plano ng Panginoon, pinadala niya po ang Babylon para wasakin ang Israel. At yung ang mga mamamayan po ng Israel ay dinala ng mga Babylonians under the rule of King Nebuchadnezzar. So, ito pong mga pagkakataon na si Isaiah ay nagpa-prophesy, nagbibigay ng kanyang propesiya. They've been in captivity. Sila po ay bihag ng Babylonia. Siguro mga ilang dekada na ang nakakalipas. At sila po ay nasa duluhan na ng kanilang pag-asa. They are shaking on the edge of despair. So imagine the torment and despair of living in a foreign land, under a foreign ruler, surrounded by foreign neighbors. Bili po ako dun sa mga kapatid natin, dun sa mga kakilala natin na kaya nilang mabuhay abroad, no? Kasi po ako nag-try at hindi po ako tumagal ng 3 linggo, gusto ko na po talagang umuwi. Actually, the moment I set foot doon sa isang bansa kung saan ako nag-attempt na magtrabaho abroad, gusto ko na talagang umuwi, makasama ang aking pamilya. And so kapag ako meron na nakikita at kakilala na OFW, taas-taas po ng paghanga ko kasi alam ko na yung tapang na mayroon sila ay wala sa akin, no? But I've never talked to anyone, to any OFW na nagsabi sa akin na talagang na-enjoy nila totally yung kanilang stay outside the country, away from their family. Many of them would say, actually all of them that I've talked to would admit that their situation is full of despair. Their situation is lonely. It is sad.
no? Sino ba naman ang gustong malayo sa kanilang pamilya? At kung kayo po ay may kamag-anak o kayo mismo ay nasa labas ng bansa ngayon at nakikinig, ano, you can definitely relate to what I'm saying. So, mahirap mamuhay sa lugar ng ibang bansa, no? Mahirap mamuhay hiwalay sa iyong sariling pamilya, sa iyong sariling kultura, sa iyong sariling bayan. Pero tandaan natin mga kapatid, ang karanasan po ng mga captives, mga Jewish captives in Babylon during the exile is not the same as our OFWs. Yun po ay hindi parehas, no? Bagamat sila ay nakatira din sa ibang land, no? We have to remember nasa isang lugar sila kung saan napapaligiran ng mga taong ang turing sa kanila ay kaaway. So imagine a life of constant threat and hostility. And just when they think that nothing awaits them but misery, God comes with a basket of hope. Doon sa mga tagpo na tayo pong feeling natin talagang tapos na ang ating buhay, dead end na, eto na yon at wala na tayong pag-asa, ang Diyos natin ay palaging gumagawa ng kaparaanan para buhayin ang ating pag-asa. At yun pong ginawa ng Diyos through the prophet Isaiah. He's bringing them the display of His glory. No? At ang sinasabi sa atin ng Isaiah chapter 40, there is something beyond the barbed wire. There's something beyond this prison. Okay? And that something is actually someone. And that someone is God Himself. At ang sinasabi ng Diyos through the prophet Isaiah, He is coming. At sa tatlong simpleng hakbang, itinuturo po sa atin ni Prophet Isaiah in this text that we are going to study today, kung paano tayong makakalabas doon sa ating despair, sa ating desperate situation, no? Patungo doon sa panibagong lakas na kinakailangan natin upang makapagpatuloy. So let's talk about the first one. Sa verse 27, the prophet Isaiah tells us, remember who you are. Remember who you are. To the new covenant believers, such as us, no? Remember who you are in Christ. Basahin po natin yung verse 27 uli. This time sa English Standard Version, ang sabi po, why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. So sa Tagalog po, Panginoon, hindi mo ba nakikita ang aking kinasasapitan, ng aking karanasan, ang aking dinaranas ngayon, ang aking sitwasyon? At bakit walang hustisya na nararanasan kami at this point? And the prophet Isaiah tells Jacob, tells Israel, no? Bakit niyo yan sinasabi? Bakit niyo yan nasasabi sa inyong buhay? Nasabi niyo na po ba yan sa inyong buhay? No? Panginoon, parang di niyo naman nakikita ang aking sitwasyon. Lord, naiintindihan mo ba ang aking karanasan? By the way, mga kapatid, going back to the Jewish exiles, na kinakausap po ni Prophet Isaiah at this point, the Jewish exiles living under a kind of mass house arrest in Babylon felt abandoned by God. Ang nararamdaman po nila parang iniwan na sila ng Diyos, na para bang nasa isang sitwasyon sila na walang tulong na nagmumula sa Diyos na kanilang nararanasan. Hindi po ba mga kapatid, nakakahiyamang aminin, pero ilang beses po tayong dumako sa ganyang tanong, katulad ng kanilang tanong, where is God when I need Him? Panginoon, nasaan ka ngayong kailangan kita? Ang dami mong demand sa akin, Panginoon, pero ayaw mo namang kumilos, kahit kapiranggot na tulong, ayaw mo kong tulungan. Hindi ba maraming pagkakataon sa ating buhay na nababanggit natin yan sa Panginoon? Partida pa yun, di pa tayo exile. No? Hindi pa tayo pinahirapan ng Diyos. Hindi pa tayo dumating sa pagkakataon na naranasan ng mga Hudyo during their exile in Babylon.
So wala po tayo sa ganung pagkakataon. No? Minsan ang naranasan lang natin, we receive a bad medical report. Kung minsan kinakapos tayo ng pananalapi para matugunan yung ating mga pangangailangan, ating mga kagustuhan, di po ba? Kung minsan wala lang tayong pang Shopee o pang Lazada, no? At ang bilis nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, nasaan ka ngayong kailangan ko ng pang shopping? No? Maybe we're not telling it directly to the Lord, but what I'm pointing out is doon sa pinakamagaan na sitwasyon ng ating buhay, kung ikukumpara sa mga naranasan ng mga Israelita, di po ba, we complain to God and we ask Him, where are you? Nasaan ka, Panginoon? Okay? At ito pong ganitong klaseng konsepto, hindi po bago. In fact po, meron po tayong Bible scholar, theologian, si John Knox, isang Scottish reformer. Ang sabi niya po sa kanyang sulatin, by what means Satan first drew mankind from the obedience of God, the scripture does witness, to wit, by pouring into their hearts that poison, that God did not love them. Medyo malalim po yung kanyang pagkakasulat, ano? Pero ang ibig niya lang pong sabihin, anong kaparaanan, anong diskarte ni Satanas para ilayo ang tao sa Diyos? Anong ginawa niyang kaparaanan? Anong ginawa niyang strategy para sumuway ang tao? Ang sabi ni John Knox, he poured in their hearts that poison. Ano po yung lason na nilalagay ni Satanas sa puso ng bawat anak ng Diyos? Yung kasinungalingan po na hindi sila mahal ng Diyos. And that's what we experience many times, kapatid. No, kapag tayo po ay nakaranas ng karamdaman, kapag tayo po ay nakatanggap ng masamang balita, kapag tayo ay nalugmok sa isang sitwasyon, ang pakiramdam natin napakahirap, we question immediately that love of God. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Does God even care about my situation? At ang ginawa po ni Isaiah dito sa text natin, he articulates for us itong mga poisonous thoughts na hindi lamang sa mga Israelita na mamayagpag, maging sa mga anak ng Diyos, maging sa ating modernong kapanahunan. No? The same poison, the same lie that God does not love us, Satan continuously pour out in our heart. And Isaiah challenges that. Dito pa lang sa verse 27, ang sinabi ni Isaiah, why do you say that? Bakit mo yan sinasabi? Or on what basis are you saying this? Anong basehan mo para sabihin na ikaw ay hindi binabantayan ng Diyos? Anong batayan mo para isipin na ikaw ay iniwan na ng Diyos? Why do you say? Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, walang isa man po sa atin ang pwedeng mag-claim o ang pwedeng magsabi na ang ating pananampalataya ay hindi humihina. No? Sometimes we possess that unwavering faith. Although we are commanded to be unshakable and immovable, we have to admit that many times in our lives, our faith wavers. Okay? But Isaiah reasons with us. Dinedebate tayo ni Isaiah na at kinakalaban yung kasinungalingan ng kaaway sa ating mga puso na hindi tayo mahal ng Diyos. Para kay Prophet Isaiah, this is irrational. Okay? This doubt is nonsense. Alam po na Isaiah na meron pong dalawang klase ng pagduruda. Okay? There are two kinds of doubt, mga kapatid. The first one is a doubt that struggles to believe in view of unhappy circumstances. Okay? So yung unang doubt po, ito po yung nahihirapan tayong paniwalaan ang isang bagay, nahihirapan tayong i-reconcile ang pangako ng Diyos sa ating kasalukuyang karanasan. Halimbawa po na dumating tayo siguro sa pagkakataon na tayo ay kinakapos, dumating ang bill ng Meralco, dumating ang bill ng Maynilad, dumating ang bill ng cable at ng kung ano-ano pa. Tapos doon sa mga pagkakataon na yon, wala tayong mahugot dahil nawalan tayo ng trabaho, dahil ang negosyo ay hindi kalakasan ang kita, di po ba? And then iniisip natin, akala ko ba God provides for my needs?
Akala ko ba, seek first His kingdom and all these things will be added unto you. And then we try to reconcile that at parang hindi natin makita, no? Na in the basis of our unhappy circumstances, para bang nagmumukha na ang pangako ng Diyos ay hindi totoo. So that's the first kind of doubt. And this doubt is the kind of doubt that is open to God's answers. Sa mga pagkakataon na tayo po ay nagdududa dahil hindi natin ma-reconcile, tinitingnan natin itong pandemic na ito at ang pangako ng Diyos at hindi natin makita ang katotohanan ng sa kanyang sinasabi. Pero sa kabila ng pagdududang iyon, ito po yung uri ng pagdududa na naghihintay ng sagot sa Panginoon. So it is willing to listen. Pero meron pong isang klase ng pagdududa. This is the second one. Number two, we have that kind of doubt that resists belief. Ito po yung uri ng pagdududa na kahit bigyan mo ng magandang paliwanag, no? Kahit alayan mo ng napakagandang sistema o intellectual explanation, ito po yung pagdududa ng sasabing, hindi, kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala dyan. Wala kang pwedeng sabihin na makakapag-satisfy sa akin. That kind of doubt is dangerous, mga kapatid. That kind of doubt is not even able to hear what God has to say. So kahit ang salita ng Diyos ay nawawalan ng kapangyarihan sa kanyang buhay because his heart is ready to resist belief. At yung mga nasa exile po, itong mga Israelita na kinakausap po ni Isaiah sa chapter 40, sila po ay nandoon sa pagitan ng dalawang pagdududang ito. Sila po ay nasa point na nasa number 1 sila, actually nakalagpas na sila ng number 1, papunta na sila sa number 2. At ano pong ginawa ng Diyos? The Lord walks the extra mile. He goes the extra mile with them. No? Doon po sa mga naunang talata, verses 12 and 26, ang Diyos po ay gumawa na ng kaparaanan, explaining to them kung bakit kailangan nilang magpatuloy at kailangan nilang humawak sa pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Ano? Pinakita ng Panginoon na siya ay incomparable, na hindi siya maikukumpara sa kahit anuman sa kanyang nilikha. No? And even in verse 26, here's what we see. Isaiah 40:26. Ang sabi ng Diyos, lift up your eyes on high and see who created these. He who brings out their host by number, calling them all by name, by the greatness of his might, and because he is strong in power, not one is missing. So ang sabi ng Diyos through the prophet Isaiah, talking to the people who are in exile in Babylon, ang sabi ng Diyos, tumingala ka nga, anong nakikita mo? So we can imagine this is during a night time, no? So, at kapag ikaw tumingala, makikita mo mga bituin, di ba? At ang tanong ng Panginoon, sino ang gumawa ng mga bituin na ito? At sino ang nagbibigay ng pangalan sa mga bituin ito? Can you imagine that? The Lord gives name to each star. No? Alam niya ang pangalan ng bawat isang bituin. Kung paano niyang alam ang pangalan ng kanyang mga tupa, okay? The Lord also knows the name of each star that He created. At ang sabi rito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kadakilaan, no? Walang isa man sa kanila ang nalalaglag. Walang isa man sa kanila ang nawawala. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, sa Isaiah 40 verse 26, the Lord knows each star by name. We're talking about star. What is star compared to you? So, sinasabi ni Prophet Isaiah, what are these stars in comparison with you, Jacob, Israel? Kung ikukumpara ang mga bituin sa langit sa kanyang piniling bayan, anong laban ng mga stars? No? This is God's way of telling His people, you are more significant to me than these stars. You are significant to me. So kung kahit ang pinakamaliit, pinaka-insignificant na bituin ay pinapangalanan ng Diyos at hindi nakakalagpas sa kanyang atensyon at sa kanyang kapangyarihan, ang sinasabi niya sa mga nasa exile, kayo, mga Israelita, aking piniling bayan, you have to be confident because my eye is upon you. Mapanatag ka dahil ang aking kalinga ay nasa sayo. Kung hindi ko kinakalimutan ng mga bituin ito, bakit kita kakalimutan? Mas mahalaga ka sa akin.
So you see, mga kapatid, God reminds these Israelites of something about themselves. Ano pong sabi niya? Why do you say, "Oh Jacob"? Why do you think of this, "Oh Israel"? Why mention the name Jacob? Why mention the name Israel? No? Bakit po? Because the Lord wants to remind these exiles, or these people who are in exile, that they are under His covenant of grace. So ang sinasabi sa kanila ng Panginoon by using the name Jacob and Israel, by the way, the name Israel meant or means in Hebrew, God wrestled. Okay? Or God persisted. Okay? Ang ibig po sabihin niyan ay tunggali ang Panginoon o ano ba wrestling sa Tagalog? Okay? The Lord persevered, no? So, siguro mareremind tayo sa isang sitwasyon na nangyari kay Jacob, no? Jacob is actually, that name was changed by God into Israel. Later on we will understand why, no? But by using the name Jacob, by mentioning it, why do you say, "Oh Jacob"? "Oh Israel"? The Lord is reminding them about a covenant. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay gumawa ng kasunduan hindi lamang kay Abraham, kundi yung kanyang pangako kay Abraham ay kanyang ipinagpatuloy sa lahi ni Abraham, no? Kung paano siya ay nangako kay Abraham, siya rin po ay nangako kay Jacob. At ano ang kanyang pangako? We see this in Genesis 28:15. Ang sabi niya, "Behold, I am with you and will keep you wherever you go. And I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you." And amazingly, mga kapatid, this promise was repeated in in chapter 41, verse 10 of Isaiah. No? That same promise to Jacob is being declared towards the people of Israel who are under the Babylonian captivity. No? Ang sabi niya, "I am with you and I will be with you wherever you go." So what is telling the Lord, no? Ano yung sabihin, no? Why do you say Jacob? What do you say Israel? Let me just give you a brief background about this. For the sake of those na hindi pa nakakaalam o hindi masyadong familiar sa story, sino si Jacob? Si Jacob po ay isang tao na nakipag-wrestling sa Diyos. Okay? And for a mysterious reason, the Lord wrestled with him. Sila po ay nagkaroon ng wrestling. Sila po ay nagpambuno. Yan sa Tagalog, and long before, in the crisis of Jacob's life, this Jacob wrestled with God, and God allowed him to win over him. No? So he was desperate for God's blessing. He won in what context? He won because he won the blessing of God. Okay? Napaka-desperate ni Jacob na siya'y pagpalain ng Panginoon, at ang sabi niya sa Panginoon, "Hindi kita bibitawan hangga't hindi mo ko pagpapalain." And the Lord wrestled with him all the way. And because of that, after that, God blessed Jacob. So what do we understand from that, mga kapatid? God always blesses people who are desperate enough to wrestle with Him. At bilang token ng bagong panimula kay Jacob, ang ginawa po ni Jacob, pinalitan ng kanyang pangalan. From Jacob, God called him Israel. Okay? Na ang ibig sabihin, God wrestles, God strives, no? And this is to remind them that at one point, ang kanilang ninuno na si Jacob ay nakipagniig, nakipambuno sa Diyos. And Jacob earned his blessing afterwards. So what's the point, Pastor? Bakit kailangang paalala to ng Diyos sa mga Israelita na bihag ng mga Babylonia? Pinapaalala po sa kanila ni Prophet Isaiah na sila po ay may kasaysayan, no? Na ang kasaysayan po nila ay nakatagni sa kasaysayan ni Jacob during the crisis of their lives, no? That successful striving with God is their heritage. So the Lord is telling them, you may be having difficulty now. This is difficult for you. I know you are wrestling with me, and wrestling with me is not easy.
But as Jacob, your patriarch, as Jacob, your forefather has won my blessing, and so will you. Okay? And so you will. So ang pangako ni Jacob ay pangako din para sa kanila. And that's why we see that word. Why do you say Jacob? Why do you say Israel? The Lord is reminding them, I have a covenant with Jacob. I have a covenant with your father. And I will never fail in that covenant. Now let me tell you something that's better. Tayo po ay nasa covenant. But the covenant that we possess now bilang mga Kristiyano, okay, ay hindi covenant na nakabatay sa kasunduan ng Diyos kay Jacob. No? We have a covenant. We possess that covenant. We have been granted graciously with that covenant in the basis of what Jesus Christ has done. With the finished work of Christ on the cross, guaranteeing even to the weakest of faith all of God's promises, He sees us not as defeated, but as more than conquerors in Christ. No? Tayo po ay nakatindig, nakatayo sa mas matibay na kasunduan. Ang kasunduan po natin ay nakabatay sa kasunduang in-establish ni Jesus Christ. Nang siya po ay mamatay sa krus para sa atin. And so God tells us now, if you are in despair, kapatid, the Lord wants you to remember who you are. You may find yourself lacking of strength and hope. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, remember who you are and remember who you are in Christ. No? So that's the first step that Isaiah gives us. Remember who you are. Now, let's go to the second point. Remember who God is. And we see this in verses 28 to 29. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. So lahat po ng bagay ay nakatagni, nakasalalay po sa kung sino ang Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin yan, mga kapatid. No? Wala po tayong claim para sabihin na magiging maayos ang ating buhay dahil po sa ating galing, dahil sa ating husay, dahil hindi po tayo ang nagkokontrol sa mga bagay. No? Hindi po tayo ang hari ng sanlibutan. Walang iba po kundi ang Diyos lamang. So ano pong sinasabi ng Diyos? 4 na bagay po. Number 1, God, through the prophet Isaiah, is telling the Israelites, God is everlasting. God is eternal. No? Yun ang ibig niyang sabihin. God is everlasting. Tayo po ay nakakulong sa isang panahon na ang tawag po natin ay ngayon. Lahat po tayo ay sama-sama sa kulungan na ang tawag natin ay ngayon. Okay? We are here. We are here right now. At ang nararanasan lang po natin sa kasalukuyan ay walang iba kundi ang ngayon. Okay? So we do not have the capacity to experience the past and the future and the present all at the same time. Why? Because we are bound by time. Pero ang Diyos po natin ay hindi saklaw ng oras. No? Tayo po ay saklaw ng oras, and the Lord deemed it necessary to be that way. He created time to set our limits. Okay? At dahil po doon, lagi po tayong may urgency. Lagi po tayong nagmamadali. Lagi po nating lagi pong may pressure sa atin na sumabay, makipagsabayan sa oras, makipaghabulan sa oras. Okay? At dahil po rito, ang bilis din po nating magkasala. Ang bilis din po nating mawala ng tiwala sa Diyos. We always sin too soon. Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi saklaw ng oras. Nararanasan niya ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang mangyayari sa hinaharap all at the same time. Even the future is revealed. No? Even before the future is experienced by us, alam na ng Diyos kung ano naghihintay sa atin. Why? Because He is eternal. He is not bound by time. Okay? He is timeless. He is everlasting.
So ano po ibig sabihin nito? He is always ahead of us. Lagi po siyang nauuna sa atin. Walang lugar, walang panahon sa buhay natin na nauna tayo. No? God will never be late in all the circumstances of our lives. So, ang ibig sabihin nito, sinasabi ni Prophet Isaiah, no? Sa mga taga-Israelita na nawawala na ng pag-asa dahil sila'y bihag ng Babylonia, huwag kayong magpanik. Kung nakikita ninyo na ang mga bagay-bagay ay hindi pasok sa inyong deadline, no? And we can also relate to that in terms of deadline. Dami po nating deadline, ano po? At minsan yung deadline natin, ang tingin natin dead end, no? Pero ang Diyos po ay hindi apektado sa ating deadline. He does not work in our own timeline. God is working His purpose out in His own way. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Panginoon, iligtas mo na ako, palayain mo na ako, at tulungan mo na ako ngayon na. No, we cannot demand that to God because He does not work in our timeline. Minsan, napakarunong natin para bigyan ng schedule ng Panginoon. Lord, bigyan lang kita ng mga 5 years. Kailangan 5 years, bilyonaryo na ako. No? Our sinful hearts lead us to demand from God, in arrogance. Panginoon, dapat magaling na ako. Dapat, Lord, after ko ng proseso ito, ng gamutan na ito, magaling na ako. Pag hindi ako magaling, magtatampo na ako sa inyo. Diba? So sometimes we are like that to God. No? We want God to work in our own pace, but He does not do that, mga kapatid. No? Siya ay kumikilos labas sa ating pagmamadali, labas sa ating mga desperasyon sa buhay. So Isaiah reminds his people, God is eternal. God is everlasting. And number 2, he reminds them that God is the creator of the ends of the earth. Okay? God is the creator of the ends of the earth. So siya ay manlilikha all the way to the very ends of the earth. Ang ibig sabihin po nito, walang kahit kapiranggot na square inch sa daigdig na ito na hindi alam ng Diyos, hindi saklaw ng Diyos, no? Walang anumang dako sa lugar na ito, walang kapanahunan sa buhay mo na hindi saklaw ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. So mga kapatid, anywhere life may take us, ikaw man ay nasa Babylonian exile, o ikaw man ay dali ng panahon sa isang malungkot na silid, no? Ikaw man ay dali ng panahon sa intensive care unit. Ikaw man ay dali ng panahon sa kahit anong sulok ng daigdig na ito. Ang sinasabi sa atin ni Isaiah, God will already be there for us. The Lord will always step ahead of us. And that means we will never be alone in whatever circumstances that we may face. So we depend on His grace and power at all times and everywhere. Everywhere we are. At every point in our life, we depend on His grace. The prophet Isaiah tells us by using the word, He's the creator of the ends of the earth. Ang sinasabi ni prophet Isaiah, we will never be too far from His reach. You will never be in a situation where God cannot embrace you anymore. You will always be too close in His heart. And number 3, the prophet Isaiah tells his people, God is actively working. God is actively working. Tayo po, napapagod po tayo, di po ba? Nakakapagod ang ating ginagawa, nakakapagod ang ating trabaho, ang ating negosyo, nakakapagod maging housewife, nakakapagod maging kahit pagiging tambay, nakakapagod, hindi po ba, mga kapatid? Lahat ng bagay nakakapagod sa daigdig na ito. Kailangan po natin ng sapat na nourishment at sapat na kapahingahan sa araw-araw para manumbalik ang ating lakas. And we spend about a third of our lives asleep in bed. Mas maraming pagkakataon po na tayo natutulog at pinapanumbalik ang lakas sa pamamagitan ng pahinga. At pagkatapos po, tayo po ay pumapanaw. But we are not like God. God is not like us. Okay? Hindi kailangan ng Diyos ng pahinga. No? Yung sinasabi po sa Bible that He rested, hindi ibig sabihin nun napagod siya. Kasi po yung word na rest sa Hebrew, ang ibig sabihin nun, He stopped. He paused.
Okay? And I truly believe in my heart na yung kanyang pagpopos ay para bigyan tayo ng halimbawa, no? Para sabihin sa atin na kung ako nga nag-post, lalo ka pa, ikaw napapagod, ako hindi, no? So we get tired, we get sick and tired of so many things. But God does not need rests to be restored. No? He is an eternally inexhaustible fountain of energy and joy. Siya po ay balon ng lakas at ng katuwaan. Hindi po siya nauubusan ng lakas at kaligayahan. Hindi po siya nauubusan ng motivation. Hindi po siya nauubusan ng lahat ng kinakailangan natin para makapagpatuloy sa buhay. So the prophet Isaiah tells his people, God is actively working in any given event in your life. He's actively accomplishing about 10,000 things you are not even aware of. Marami siyang ginagawa, no? Hindi ibig sabihin hindi visible sa atin yung mga ginagawa niya. Hindi ibig sabihin nun wala siyang ginagawa. Hindi po ba? Tayo napakagaling nating humatol, no? Kahit sa ating mga kapwa sasabihin natin tamad naman yan. But did you even see, no? Kung ano ang kanyang ginagawa sa bawat segundo, sa bawat araw, no? And the Lord does a lot of things for us. For our security, for our blessing, for our safety na hindi visible sa ating mga mata, but He does that anyway. No? Hindi niya kailangan magpasikat sa atin. Kailangan niya lang maging tapat sa kanyang salita. So He never grows tired or weary. He's forever fresh. He is always alert. And He is always able. And what else? Ang sabi ni Isaiah sa kanyang mga kababayan, God is wise, His understanding is unsearchable. Ang ibig pong sabihin, hindi natin maintindihan ng Panginoon. No? We cannot figure God out. He is incomprehensible. Okay? Pwede tayong mag-isip at magmuni-muni at sabihin, ano kayang gustong ipahiwatig ng Panginoon sa sitwasyong ito? No? Meron tayong mga ganong pagkakataon. No? Kaya lang, minsan nilalagay tayo ng Panginoon sa pagkakataon kung saan hindi talaga natin naiintindihan ang sitwasyon. Hindi natin nauunawaan kung anong nangyayari sa paligid. No? It's even more difficult for ministers like me, as pastor, for counselors, for your elders and deacons, no? It will be even more difficult for them because sometimes we feel na kailangan naming idepensa ang katotohanan ng Panginoon sa mga kapatid na naghihirap, na nagtatanong, nagdududa. And sometimes in my life as a pastor, ako po ay napapayuko na lang at napapaiyak because I do not know what to tell you. If you ask me, Lord, bakit mo, Pastor, tell me, bakit hinayaan ng Panginoon na mawalan ako ng mahal sa buhay ng magkasunod na panahon? Sabihin mo, Pastor, bakit hinayaan ng Panginoon na ako ay ma-rape nung ako'y bata pa? Pastor, ipaliwanag mo sa akin kung bakit dinanas ko itong pang-aabusong ito. Pastor, ipaliwanag mo sa akin kung bakit kinakailangan naming lumaki na walang buong pamilya. Pastor, ipaliwanag mo sa akin. And sometimes, I find myself just lying my head down and crying because I'm telling you, I do not know. I do not know. Because many times in our lives, we cannot figure God out because His understanding is unsearchable. So what do we do? Doon sa mga pagkakataon na hindi natin matrace yung kanyang steps at hindi natin maintindihan ng buong buo, ito yung mga pagkakataon when God withholds the answers. No? Sa kabila ng katotohanan na meron tayong mga event na kayang i-interpret, pero napakaraming hiwaga sa daigdig na ito na hindi natin mabigyan ng sagot. And that is what the Bible is affirming here. That is what the prophet Isaiah is telling his people. That life is often puzzling to us. Nakakalito ang buhay. Pero ang Diyos ay hindi nalilito sa buhay. Tayo lang ang lito. But God is wise. He is perfectly wise. And His understanding is unsearchable. So ang sinasabi sa atin ni Prophet Isaiah,
Merong bahagi sa utak ng Diyos na hindi natin talaga kayang i-access. We are not given that right and capacity to understand everything about what He's doing in this world, what He's doing in our personal life. Okay? If our lives are not exactly the way we want, we would like them to be, we can be sure they are precisely the way God wants them to be. So ano pong sagot sa ating mga tanong? Hindi detalyadong sagot, kundi isang matibay na sagot that God knows what He is doing. Ang sinasabi ni Prophet Isaiah, you may not understand now, but you just have to settle to the truth that God is perfectly wise. He knows what He is doing. So mga kapatid, we don't live by explanations. We live by promises. We do not figure God out by our brains. We submit to Him by faith. In times when we do not understand, we depend on God by faith. At ito pong sinasabi ni Prophet Isaiah sa verses 28-29, okay, is an invitation for us, for the people who were in exile during his time, and for us Christians who are within the prison of despair. Tayo po ay namimighati sa ating buhay at nawawalan ng pag-asa. The Bible invites us to look beyond our unhappy circumstances, to look beyond the walls of this prison. God is always right now, always right here. He's not bound by time. He's always at work, and he is always wise. At ano pong significance? Ano ngayon kung ang Diyos ay creator, kung ang Diyos ay eternal, kung ang Diyos ay actively working, no? Ano ngayon? Ano ngayon, pastor? Anong maitutulong niyan sa buhay ko? We have that answer in verse 29. Ang sabi sa atin ng Diyos through the prophet Isaiah, He gives power to the faint. And to him who has no might, He increases strength. So what does the word of the Lord tells us? God is not only powerful, God is not only glorious in Himself, God chose to share His strength in our weaknesses. Yung makapangyarihang Diyos, yung makapangyarihang manlilikha, yung makapangyarihang Diyos na hindi tumitigil, hindi napapagod, hindi nawawala ng pag-asa, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa mga panahon na tayo ay nanghihina, sa mga panahon na tayo ay nanlulumo. And that's what the prophet Isaiah wants us to remember. Remember who God is, and remember that God shares everything that He has to those who are fainted in heart. Yung word po na faint dito, ang ibig sabihin niyan, growing weary, nanlulumo, nanghihina, nawawala ng pag-asa. Yun po ang susi ng buong passage. Kung titingnan po natin, the word faint occurred 7 times in this passage. So ano pong ibig sabihin? Ang kinakausap po dito ng Diyos, God is speaking to the weak, to the tired, to the discouraged people. At mga kapatid, kung ikaw ay kabilang dito sa weak, tired, and discouraged people, His words, His promise is for you. So sino po ang faint na tinutukoy dito 7 times in this passage? Sinong faint in heart na tinutukoy dito sa verse 29? Sila po yung nagko-complain doon sa verse 27. Sila po yung nagsasabi na, Lord, bakit parang iniwan mo na kami? Panginoon, ba't parang walang hustisya? Ba't parang hindi mo kami nakikita? Ba't parang hindi mo na alam ang aming nararanasan? Okay? Those weak, those tired, those discouraged people are those people who are complaining in verse 27. And how are they faint? How are they weak? They are weak in faith. Yung kanilang fatigue po ay spiritual. They are weak in courage. At gusto na po nilang sumuko. They feel like quitting. And here's good news for all of us, mga kapatid. If you claim to be that weak, that tired, that discouraged people that the prophet Isaiah is talking to in his time, if you belong to that group of fainted hearts, if you are growing weary, kapatid, I have good news for you. The Bible has good news for you. It is weaklings like us
who receive the power of God. In our weakness, His grace is sufficient. In our weakness, He is our strength. Let's go to the third step that Isaiah provides us. So first, ang sabi sa atin ni Isaiah, remember who you are. You are Jacob, you are Israel. You are a Christian. You are more than conqueror. And then Isaiah tells us, remember who God is. Remember, He's eternal. Remember, He's the creator. Remember, He works actively. Remember, He's wise. And remember that He shares. He shares everything that you need. He shares in everything that you need. Okay? And lastly, Prophet Isaiah tells us, remember what God can do to you. Remember what God can do to you. We see this in verses 30 to 31. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yung mga tao po na nananahan at namumuhay para sa Diyos ay mahimala po na nakakapagpatuloy sa kanilang buhay. Bakit po? Because they live in an ongoing renewal. Tayo pong mga Kristiyano ay lumalakad na papagod, but then our strength is renewed once again. Our hope is renewed once again. No? We are being restored in strength and in hope. Yan po ang sinasabi sa atin ni Prophet Isaiah at sa paanong paraan niya po ito ginagawa. Okay? Napaka-direkta po ng punto ni Prophet Isaiah sa verse 30. We see that, ano? Ano po sabi niya sa verse 30, mga kapatid? Even youth shall faint. Kahit yung mga kabataan, pag sinabing kabataan, malalakas po yan, hindi po ba? Pero sabi ni Prophet Isaiah, kahit mga kabataan nanghihina, napapagod, no? Sila ay nanlulumo din, nanghihina din, no? Yan ang sinasabi sa atin sa verse 30. Well, and what's the point of Prophet Isaiah? Ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, ang ating lakas, kahit tayo po ay nasa prime, kahit po tayo ay youth, it will inevitably fail. Darating ang pagkakataon, ito po talaga ay mawawala. Mawawalan po tayo ng lakas. Unti-unti pong mawawala ang ating lakas. And we are no match for the demands of life. Kamakailan po, lumaban po ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, no? At alam ko marami sa atin, if not all, ay fan ng ng kanyang career. Ako po ay fan ni Manny Pacquiao. At marami po nagsasabi, no, mag-retire ka na kasi talo si Pacquiao nung nakaraan kasi wala na siya sa kanyang prime strength. Wala na siya sa kanyang kalakasan, hindi na siya bumabata. In fact, siya po ay tumatanda. And then many people agree na panahon na para tumigil siya sa kanyang karera sa boxing, hindi po ba? And basically, we are echoing the same truth that Isaiah is telling us, no? In his prophecy, ang sinasabi sa atin, wala tayong panama, hindi natin kayang makipagsabayan sa buhay gamit ang ating sariling lakas dahil darating ang pagkakataon, ang ating mga lakas ay mababawasan, no? We are not doomed to our own potential. Pero ang sinasabi din sa atin ni Isaiah, but there is power beyond yourself. There is power beyond your strength. No? There's power beyond you. At yun ay pwede mong maranasan. Isaiah 40:31 tells us that. No? At kapag binasa po natin muli yung Isaiah 31, if we are to read it again, ang sabi, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall not walk and not faint. Let me correct something here. Kasi sa unang basa, ang maiisip natin, ang sinasabi ni Prophet Isaiah is that he enables those who draw strength from his promise. No? Na yung mga napapagod na umaasa sa Panginoon ay pinapanumbalik niya ang kalakasan para makapagpatuloy ang kanilang buhay. No? Well, that's true. But the Prophet Isaiah is telling us more than that. Meron pang mas malalim na gusto siyang sabihin sa atin na pinapasabi ng Diyos. Ano yun? He is saying, the Prophet Isaiah in verse 31 is telling us, mga kapatid, that God enables
those who draw strength from His promise to do the impossible. So the Lord restores a strength, not just to do the ordinary. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, I am renewing your strength because you will not be like the others. No, ang iyong lakas ay hindi para sa mga ordinaryong bagay. Magkakaroon ka ng lakas na pwede mong ilaan sa mga bagay-bagay na imposibleng maranasan ng isang tao. And Prophet Isaiah continues on by saying, the weak will soar like eagles. Yung mga mahihina ay lilipad na parang mga agila. At yung mga tumatakbo ay tumatakbo ng walang pagod. No? At yung mga lumalakad ay lalakad ng hindi napapagod at hindi nakakaisip na huminto. At ang kanilang mga kumpiyansa, their confidence in God will not let them lie down and give up. These people who wait on the Lord will soar like eagles. They will run without tiring. They will walk without quitting. And their confidence in God will not let them lie down and give up. Bakit ganun? Sa paanong paraan sila makagagawa ng ganitong mga bagay? It is not a matter of willpower. It's not a matter of their own strength. It's a matter of expectancy. The condition is simple. No? The condition is clear. The key is the word wait. Wait. Sabi ni Prophet Isaiah, wait. At ano pong ibig sabihin nito? To wait for the Lord means to live in confident and eager expectation. Ang ibig sabihin nito, mamuhay ka nang naghihintay sa Panginoon at na umaasa na ang kanyang mga sinabi ay matutupad. Matutupad, may katuparan ng kanyang mga pangako. Yan po ang ibig sabihin ng wait. No? So hindi ibig sabihin yan, patayin mo ang oras. It doesn't mean killing time. No? Hindi ibig sabihin yan, tayo po ay maghintay lang ng walang ginagawa sa ating mga buhay. It is waiting with eager longing. Ito po ay paghihintay na may pag-asa na may gagawin ang Diyos. It may take a while, but they know for sure that God is going to do something for their situation. It is forgetting what lies behind, straining forward to what lies ahead, and pressing on toward the goal, as the Apostle Paul tells us in Philippians chapter 3. It is waiting that is sustained by the conviction that the display of God's glory in Christ is yours. Ito po'y paghihintay na umaasa na ang kaluwalhatian na ipinaranas ng Panginoon kay Kristo, no? Ay siyang parehong kaluwalhatian na ipararanas ni Kristo sa atin sa takdang panahon. Waiting is what faith does before God's answer is revealed. Waiting is what faith does before God's answer is revealed. So binigyan po tayo ng mga gandang pangako ng Diyos. At matapos niyang ibigay ang kanyang mga pangako sa atin, ang sabi ng Panginoon, wait. Okay? At para po kay Prophet Isaiah, yun po ang advantage natin. Especially when we are in despair. Hindi po tayo katulad ng ibang tao na walang pag-asa dahil meron po tayong Diyos na nangako. And if we believe in God, we also believe in His promises. Kaya sa mga panahon ng panlulumo, the Lord reminds us, remember what I can do to you. Remember that I have made promises that is yet to be fulfilled. The how question is answered in this word, wait. Ang tanong mga kapatid, handa ka bang maghintay? Are you willing to wait? Are you willing to let God set the pace? O mas gusto mo na gawin ang diskarte mo? Lord, ayokong mamuhay sa diskarte mo. I do not want, I cannot live in your terms. Let me live in my terms. Do we look forward to the glory of the Lord that He will soon share with us? And most importantly, mga kapatid, does our heart prize Him as worth the wait? Ang tingin ba natin po sa Diyos ay worth the wait? Is He worth our wait? Is His promises worth the wait? Kung ang sagot po natin ay oo, ang ibig pong sabihin nito, ang ating mga puso according to what He has promised
will be renewed. It will be prepared in that great day when Jesus comes. At kung hindi po tayo maghihintay sa Panginoon ng may pag-asa, we are on our own. We are on our own strength. And we have to be reminded that our strength diminishes through time. Waiting for the Lord means not only that I trust Him to be true. Sabi po sa Isaiah 26 verse 4, He is the rock. Not only that we believe that He is the rock, not only that we believe that He is God and true, no? Pero ang ibig po sabihin ng waiting is to admire His character, to admire Him for who He is. Isaiah 40 verse 5 tells us, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. So that precious time awaits us. Kung kailan makikita po natin at mararanasan natin ang kalwalhatiang laan kay Kristo. We see in John chapter 17 that our Redeemer, Jesus Christ, longs to share this glory to us. He longs for us to be in His place so that in time, we will be able to witness His full glory. Okay? At marami pong Kristiyano, no? Some Christians live defeated lives because they look for hope in the wrong places. We can never see hope in other places. We can only have hope when we look to God. Sabi po sa Psalm 73:25, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. Do we desire Him? Do we look forward to His coming? Excited po ba talaga tayo na makita ang Diyos? O sinasabi natin, Lord, wag ka pang dumating ha, hindi pa ako mayaman. Nag-iipon pa lang ako, yung business ko palago pa lang. Panginoon, wag ka munang dumating ha? No? Or are you that person, Lord? Come now. Dumating ka na, Panginoon. Panginoon, kung loloobin mo, kunin mo na ako. Dahil ang pinakamahalagang bagay sa akin ay ang makita ka ng harapan. And none in this world can ever compete to that. Prophet Isaiah tells us, remember who you are. Remember who God is. And lastly, remember what He can do. Remember His promises. Okay? So may mga pagkakataon po tayo ay nilalagay ng Panginoon sa isang alanganing sitwasyon, isang mahirap na sitwasyon. Dahil ito po ay makakatulong sa atin para mapagtibay. Ito po yung mga pagkakataon kung kailan tayo po ay nire-wrestling ng Diyos upang ang ating mga muscles, ating mga spiritual muscles ay ma-develop. So He wrestles with us. But after that wrestling, mga kapatid, matapos ang pambuno sa Diyos, He grants us honor. He grants us honor after a night of wrestling. At ito po'y sinasabayan niya ng karagdagang kalakasan na magagamit natin sa ating buhay. So if this is the case, mga kapatid, kung ating pakikipag-niig pala sa Diyos, kung ating mga sitwasyon ng pamimighati, kung ating ang mga pagdurusa pala ay nagdudulot ng kapakinabangan sa atin in such a way that our spiritual growth is being advanced. Kung saan ang ating mga spiritual na buhay ay mas lalong napapalakas. No? So bakit natin hihilingin na mawala ng trials sa buhay? Bakit natin hihilingin na mawala ng problema sa buhay na ito? Kung ito palang mga problemang ito ang magiging stepping stone para tayo po ay managumpay sa buhay nang naaayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, as we bring this to a close, let's remember that we are all weak. Lahat po tayo ay mahina. Pero tandaan din po natin, hindi natin kailangang maging mga superhero. Hindi natin kailangang maging superman at superwoman na nagkataglay ng superpowers. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin ay manahan tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa mga dapat nating paniwalaan at walang iba ito kundi ang Kanyang salita. Ang Kanyang mga pangako. At kung ito'y gagawin natin, no? Tayo po ay Kanyang ibabangon.
ire-restore niya po ang ating lakas. At susuplayan niya tayo ng pag-asang kinakailangan natin para magpatuloy. Ilalayo niya tayo sa sitwasyon na gusto na nating sumuko. And there's hope beyond the prison of despair. That's what we learned today, mga kapatid. We're in that prison of despair, but there's hope beyond the walls of this prison. And that hope is God. Look to Him. Long for Him. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga paalala na amin pong narinig, amin pong naranasan ngayong gabi, ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, Panginoon. Ito po yung mga paalala, Panginoon, na madalas po naming nakakalimutan. Dahil ang aming tuon, Lord, ay ibinabaling namin sa mga bagay na nagaganap sa aming buhay. Instead of looking to you, Lord, we look at our circumstances and attempt to define who you are through the circumstances. And Lord, we would like to say sorry for that. We would like to apologize, Lord, for misinterpreting you, Lord, for misunderstanding you, Lord, in the basis of our difficulties, in the basis of our challenges. Panginoon, tulungan niyo po kami na makita ka namin batay sa iyong salita. Hindi batay sa aming mga kasalukuyang nararanasan, Panginoon. Dahil sa maraming pagkakataon kami na po ay napahiya sa iyong harapan. Maraming pagkakataon, Lord God, na ikaw ay kinwestiyon namin ang iyong pag-ibig sa amin. Kinwestiyon namin ang iyong galing, ang iyong husay, ang iyong kapangyarihan. Para lang magkita matapos ang ilang tagpo, Panginoon, na kami pala ay mali. Panginoon, tulungan niyo po kaming mahanahan sa inyong mga pangako. Kami man po ay nasa tagpo ng aming buhay na kami nanlulumo. Gusto na naming tumigil, gusto na naming huminto sa mga bagay na pinapagawa niyo po sa amin, Panginoon. And the burden is too much to bear. We needed your strength. And we depend on your strength. Lord, I pray for my brothers and sisters that you renew their strength. I do not know specifically, Lord, kung anong kanilang pinagdaraanan, Panginoon. Pero Lord, nang naayon sa inyong pangako, hiling ko po, Panginoon, na iparanas niyo po sa kanila ang inyong kalakasan and teach them to wait upon you. Teach them to hope on you alone, Lord God. And we claim your promise. We claim your promise, Lord God, in Isaiah 40:27-31. As we wait upon you, our strength and everything that we need, Lord God, will be restored. Be glorified, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen.
There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too deep that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Blessed Church, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap sa mga pagpapalang nagmumula lamang po sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nauuna, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon at sana po magstay lang po tayo para sa ilang mahahalagang announcements. God bless po. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising